Hi mga beshi, magluluto tayo ng bilo-bilo o sa Kapampangan is sampelot. Sa ibang ano naman po, nasyon, ang tawag nila is sinantan. Ayan po, kung nakita nyo, nakabuhos na po yung ating second gata. Pinapakulo na po natin, tapos binuhos po natin yung ating sago. Pagkatapos po ng sago, yung buko. Tapos po, ayan yung sagin naman ang ating sinunod. Pero bago po natin sinunod yung ating sagin, hinayaan po muna natin kumulo ng kumulo yung may buko na binuhos natin at may sago. Para maluto po muna ng gusto yun, para hindi sirain yung ating bilo-bilo or sinantan or sampelot sa Kapampangan. And then, ayan po, dahil kumukulong-kulo na po siya, nire-ready po natin yung ating kamote. Ayan. Huli po kasi yung kamote bago po yung nauna po yung saging bago kamote. Pag nagluluto po tayo ng ating sinantan, sampelot, or bilo-bilo. Tapos, ayan mga beshi, bali, minumekos-mekos ko po siya kasi kailangan maingat po minumekos yan dahil po pagka hindi yan na halo ng husto, magdidikit po sa flooring, magiging tutong at mangangamoy yung ating sampelot na parang linuto sa kahoy. Tapos, ayan po yung ating pangalawang kalderong malaki. Ayan po. Dalawang kaldero po yung lulutuin nating bilo-bilo or sinantan. Yung isang kalderong malaki, order po yun na buo. Tapos yung isa naman po mga pasabay order. And then naglagay din po tayo ng buko sa ating pangalawang kaldero at sagu. Tapos ayan po, nakaready na po yung ating mga bilo-bilo. Pero sa unang kaldero pa lang po yan. Yung sa second batch ng kaldero, huli pa pong na-ready. Ayan po, inuna po muna natin yung ating first batch ng kaldero kasi po, for delivery po yan ng bago 7 AM. Tapos po mga bes, ayan, dahil nabuhos na po natin yung ating binilog na giniling na malagkit, ayan po, at nag-form na po siya pumunta ng itaas ng kaldero, ibig sabihin po yung luto na, yung para na siyang palitaw na luto niya. Pwede na po natin siya lagyan ng asukal. Hanggat hindi po naluluto yung puti na yan na pinorm natin na malagkit na bilog, hindi po natin pwede lagay yung asukal kasi po hindi maluluto yung ating mga bilog na linagay. Ayan po. Tapos mga beshi, ayan, minamekos-mekos po natin siya kasi baka masunog po sa ating kaldero yung ating sinantan, sampelot, ganyan. Tapos ayan mga beshi, yun po yung tapong na yan. Yan po, dinagyan po natin siya ng konting second gata. Yan po yung ating pampalapot. Ayan. Kasi po, halos paluto na yung ating bilo-bilo. Kaya dapat lagyan na natin siya ng pampalapot bago po natin lagay yung ating first gata. Ayan mga beshi. Kumbaga, nasa inyo po yung tansyado na lang po sa paglalagay ng mga sangkap na conforme sa gagamitin yung laki ng inyong kaldero. And then, ayan, dinagyan na po natin yung ating first gata, mga beshi. Bali, yung first gata po natin is 8 kilos lang po yan. Ayan, mga beshi ko. Tapos po, ayan, halo-halo po natin ng gusto. Yan po kasi yung sikreto ng masarap na bilo-bilo or kahit kalamay pa yan or sapin-sapin or biko, yung mga kalamay na kakanin. Basta po maraming gata, siguradong masarap. And then, ayan mga beshi, naka-form na po siya. Yung second nating kaldero, ayan po mga beshi ko. Bali, ayan, naluto na po yung ating first kaldero na kailangan ma-deliver ng before 7 AM. Tapos, ayan naman po yung sa ating pangalawang kaldero. Paras lang po silang malaki, same size lang po sila. Dahil luto na rin po yung bilo-bilo at saka yung buko, linagyan na po natin yung ating saging na saba. Tapos, dahil nakulo na rin po siya, linagyan na rin po natin yung ating kamote. Pinakahuli ko po nilalagay yung kamote dyan, dahil nga po madali siyang lumaluto. Para hindi po siya matunaw at maluto ng gusto. Tapos, ayan mga beshi, hindi ko na napakita linagay yung ating bilo-bilo dahil nahihirapan po tayo sa paglalagay dahil nga isang kamay ko yung taga-video. Ayan, dahil luto na po yung ating bilo-bilong puti, ayan, linagay na po natin yung ating pampalapot para po masarap lalo yung ating bilo-bilo. Basta po sa ginagamit natin pampalapot, ginagamit po natin yung ating second gata. Tapos po, ayan, naglagay na po tayo ng asukal para sa ating pangalawang kaldero. Yun din yan. Tapos, ayan, bali yung ginamit po nating asukal mga beshi, 1.5 kilo. Sakto lang po yung tamis. Tapos, ayan, linagyan na rin po natin separado yung ating 8 kilos na first gata, mga beshi. Ayan. Yan po kasi yung sekreto ng masarap na bilo-bilo pagka linagay mo yung first gata na maraming. Tingnan nyo na mga beshi. Medyo nahihirapan na po tayo dyan sa paglalagay ng ating
first gata dahil apaw na po yung ating kaldero. Ayan po. Sayang naman po kasi kung hindi natin lalagay lahat yung first gata na yan. Masasayang lang, masisira. Kaya dapat lagyan natin lahat. Yun nga lang, ingat lang po sa pagmekos-mekos or paghalo-halo. Dahil nga po, matatapon yung linagay nating first gata, mga beshi ko. Ayan, masusing mekos-mekos lang po siya. And then, ayan mga beshi yung kalalabasan niya. Kung makita nyo po siya. Tapos may natira pa po tayong first gata, linagay pa rin po natin siya kasi dahan-dahan nga po tayo sa paglalagay. Ayan mga beshi, kung nakikita nyo po, ayan. Halo-halong maayos para po hindi matapon. And then dahil luto na po, ayan mga beshi ko, linagay na po natin sa ating mga tub, container tub. Yan po yung mga pasabay order natin na for pick up po ni delivery rider. Ayan po mga beshi ko, yung ating masarap na sinantan, sampelot, or bilo-bilo sa Tagalog. Yan po yung sikreto ng masarap na sampelot or sinantan. Mas maraming gata, mas masarap.